Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, hayaan niyong batiin ko kayo ng isang maligayang kapistahan ng banal na isang tatlo because today we celebrate the feast of the Holy Trinity. Actually, ito'y isang pagkakataon na upang ating mapalaliman ang ating kaalaman, ang pinakabuod ng ating pananampalatayang Kristiyano. May narinig ako na when it comes to Holy Trinity, ito ay bangungot sa mga tagapagpaliwanag nito o sa mga preacher, lalo na tungkol sa Holy Trinity, dahil paano ipaliwanag ang misteryong ito na meron tayong iisang Diyos ngunit tatlong persona. Oo nga naman, Pero sa totoo lang, hindi po ito mahirap dahil nga po, ang bawat linggo ng ating taon at ang bawat buhay o kada araw ng ating buhay ay umiikot sa banal na isang tatlo, and it ends with the Holy Trinity. So mga kapatid, kung ating titingnan, saan ho ba nagsimula ito? Kung mabasa ninyo sa chapter 6 ng Deuteronomy, matatagpuan ninyo ang famous na Jewish prayer na tinatawag Shema, where it says, "Hear, O Israel, the Lord your God is Lord alone." Meaning to say, iisa lamang ang Diyos. At siya ay iisang Diyos na kung ito ay ipahayag at maipahayag ng lahat ng mga Hudyo. Alam natin, ang mga Hudyo ay ang piniling sangkatauhan ng Panginoon. At ito ang pinakaregalo ng Diyos para sa buong sanlibutan. At ang ating Panginoong Hesus, pati ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad, silang lahat ay mga Hudyo at ito ang kanilang pinanghahawakan at tangan-tangan nila ito dahil ang batas na ito, ang panalangin na ito ay tagos hanggang sa kanilang mga buto. Ngunit, ang unang mga Kristiyano ay nakapansin ng kakaiba sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang kilos, sa kanyang pamumuhay, at sa kanyang pananalita. Dahil minsan narinig nila ang Panginoong Hesus na siya ang pinadala ng Ama na tinatawag niyang Aba. So, ang salitang Aba ay nagpapahayag ng isang figura or the figure of a patriarch, a regarded and well-respected ama or patriarch o patriarka. Ngunit ang kakaibahan, dahil ang wala ni isang propeta ang nagbabanggit na sila ay pinadala ng Ama, na ang Ama ang nagsugo sa kanila maliban sa ating Panginoong Hesus. At kung titingnan natin ang Ebanghelyo, ang kabuuan nito, mas lalong nakakagulo dahil napapansin po at narinig nila mismo, nakita nila mismo, na sinabi ng Panginoong Hesus, "Pinapatawad ko ang iyong mga kasalanan." Mga kapatid, sino nga ho bang pwedeng magpatawad kundi ang Diyos lamang? At sinabi pa ng Panginoon na ang Ama at ako ay manahan sa inyo kung kayo ay manatiling tutupad sa aking mga utos. At sinabi pa niya, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit hindi ang aking mga salita. At sinong makapagsalita nito maliban sa Diyos mismo? So, sa Panginoong Hesus, naranasan nila ang presensya ng Ama at kasama nila sa Hesus na parihong Diyos. At lalo na, mas nagiging komplikado ito pagdating ng panahon ng muling pagkabuhay. Bakit?
Nung nagpakita ang ating Panginoong Hesus na muling nabuhay sa kanila, dumating ang parang unos, ang hangin, ang Espiritu Santo na lumukob sa kanila. At ito ang nagpapabanal sa kanila at nagbigay sa kanila ng pagkakataon na sila po ay makibahagi sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus. At ito ay kanilang naranasan na parang katulad ni Hesus, naintindihan na nila ang papel ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. At alam nyo, mga kapatid, nung ang ating Panginoong Hesus ay bumalik na sa Ama sa kanyang pag-akyat sa kalangitan, ang misteryong ito ay sa kanila ipinamana o sa kanila iniwan. So maintindihan natin ngayon na merong kaguluhan ang kanilang kaisipan, lalo na sa mga Hudyo na walang ibang pinanghawakan kundi ang Shema. Ibig sabihin, ang Diyos ay siya lamang ang Panginoon. Kaya po paano nila maintindihan ang papel ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? Totoo sila'y iisang Diyos. At sa kanilang pag-iisip-isip, nakita nila na ito ay isang paglalaro ng nagmamahal ang Ama at ang minamahal na walang iba kundi ang Anak. At ang pagmamahalan ng dalawa ay ang Espiritu Santo. Kaya po, ang matandaan natin, ang Espiritu Santo ay Holy Breath na siyang hininga ng Ama at ng Anak. At ito ang rushing wind na lumukob sa mga apostol. Ganun, ito ay iniwan sa kanila. Ito ang ipinamana ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad. Pinagsikapan nila at malaking kaguluhang ito at malaking problema ang ito dahil komplikado ang pag-unawa tungkol sa Diyos. Kaya po, napapansin po natin na iba't ibang mga matatalino ang naglalaro at nag-iisip at nagsusumikap na maipaliwanag ito. Mayroong mga tao na nagbibigay kahulugan ng the unity of God. Ngunit, hindi naman nila maipaliwanag ang kaibahan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At mayroon namang mga taong magaling magpaliwanag tungkol sa kaibahan mula sa Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo, ngunit hindi naman nila maipaliwanag ang pagka-iisang Diyos. So, ang nangyari, merong iba't ibang pangunawa dito at iba't iba ang kanilang mga landas na tinatahak. So mga kapatid, matandaan ko po, merong lumapit sa akin one time na palagi siyang nagsisimba at may edad na rin siya at nagtatanong siya sa akin, Father, bakit tuwing linggo ating binabanggit, lalo na sa ating pananampalataya, pagpahayag sa pananampalataya, why do we keep repeating to recite God from God, light from light? Ano ba, may kahulugan ho ba ito, Father? At pinaliwanag ko sa kanya ang mga importanteng pangyayari sa ating kasaysayan bilang mga Kristiyano. This is a very important historical facts that we should understand. Noong panahong iyon, mga pang-apat na siglo, merong isang pare ng pangalan ay Arius, mula po siya sa
diocese ng Alexandria ng Ehipto, or the Diocese of Alexandria in Egypt, siya po ay isang charismatic preacher. Ang galing niya. Matalinong tao, maganda ang kanyang pagkatao, at siya po ay isang tagasulat ng kanta, at siya po ay isang mang-aawit. At ang kanyang teolohiya o ang kanyang teorya tungkol dito, yun ang tinatawag na Arianism. Ano ba ang laman nito? Ang kanyang pinanghawakan at paano niya ito pinaliwanag, matanda natin siya po ay magaling na pare. Ipinaliwanag niya na ang Ama ang siyang pinaka-tagapaglikha or the Creator. At si Jesus na ang salita or the Logos is the highest among God's creation. Kumbaga sabihin, si Jesus ay katulad natin na nilikha ng Ama. At buong diocese, kanyang pinaliwanagan nito at maraming naniniwala dito. Ngunit ito'y isang kontrobersiya ng maraming mga pantas ng ating simbahan. Bakit? Dahil para sa kanila, hindi ito nagpapaliwanag sa totoong Kristo ayon sa ipinahayag ng banal na kasulatan. So nagkaroon po ng malaking debate, at dahil po kay Arius o the flourishing of Arianism, nagkaroon ng pagkawatak-watak at pagkahiwalay ang simbahang Kristiyano. At dahil doon, pinatawag sila ni Haring Constantino or Constantine, at siya ang pumagitna dito, at lahat ay kanyang pinulong, at sila po ay nilagay niya sa isang lugar na malapit sa kanyang palasyo sa Constantinople, na tinatawag na isang bayan na tinatawag na Nicaea. Kaya po, ang resulta nito, yan na po ang ating ginagamit bilang Nicene Creed o pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ano ang resulta ng kanilang pagtitipon-tipon? Ano ang kanilang mga proklamasyon? Sino nga ba si Jesus? Dito inilahad na si Jesus ay hindi nilikha ng Diyos Ama. At katulad ng Ama, siya po ay totoong Diyos. Kaya nga po sinasabi natin, God from God, light from light. At kung makita po natin, si Jesus ay isang Diyos, katulad ng Ama. Ngunit siya ang pangalawang persona, at ito po ang pinapahayag natin tuwing linggo, that He is consubstantial with the Father. Iba siya sa Ama, ngunit pareho sila iisang Diyos, at iisa lamang ang kanilang batayan, ang kanilang pagmamahalan bilang mag-ama, at ang koneksyon nilang dalawa, ang kanilang pagmamahalan. Ito na ang pangatlong persona, ang banal na Espiritu. So mga kapatid, mahalaga ho ba ito? Yes. This is very, very important. Dahil kung si Jesus ay hindi Diyos, paano ang ating kaligtasan? Hindi ho ba sinakripisyo ang kanyang sarili upang tayong lahat ay mapawalang sala at tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan? At ayon sa pangako niya na ipadala ang tagatulong, ang Paraklito or the Holy Spirit, the Paraclete, ngayon naintindihan na natin ang lahat ng ito. Kahit hindi lubos, pero nalalaman na natin na ito ang pinakabuod, na tayo ay pinaging banal or we are divinized
through the Holy Spirit, through the love of Jesus, because originally this love comes from the Father. And so, we are now given the opportunity to participate in the love and in the life of Jesus. Kaya nga po, makikita natin na siya, dahil sa pagmamahal na Ama, ibinigay niya sa atin ang kanyang anak, ang pangalawang persona, upang siya ay magiging pastol at tayo ay dadalhin niya patungo sa Ama, at kung nasaan ang Ama ay naghahari at tayo dalhin sa kanyang kaharian. At kung tayo ay maging bukas, at kung tayo ay makikinig ayon sa pagmamahalan ng Ama at ng Anak, ibig sabihin, binibigyan natin ng pagkakataon na tayo ay mamuhay sa liwanag ng Espiritu Santo at mapasa atin ang tunay na kaligtasan. Sa mga kapatid, naway ang pagdiriwang natin nitong kapistahan ng banal na isang tatlo or the Holy Trinity will make us understand that God is love and He is sharing with us His own life because He wants us to be saved and be with Him in His kingdom, as Jesus has shown it to us, and as the Holy Spirit, ang pangatlong persona, enlightens us to understand all these things. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.